Good morning, Katiits, mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao, at dyan po sa Zamboanga, at dyan po sa labas po ng bansa sa Mexico. Muchas gracias, amigo. Ako po muna ay magpapasalamat po sa mga bagong subscriber, bagong viewers, bagong followers. Ito ay patuloy po nagtangkilik po sa aking YouTube channel. Ang aking pong YouTube channel ay, ang tema po nito ay isang pagdecoding, analyzing po sa mga treasure marker and sign, mga katids. O yung gusto nyo pong magpa-decode, magpa-analisa, hanapin lang po ang Alejandro Sanchez po sa aking Facebook page na nakasunglass po yung aking profile doon. Sunglasses po, naka-seed po ako doon. Yun po yung hanapin kasi nga marami po akong kapangalan. Marami po akong kapangalan na Alejandro Sanchez po na lumalabas po doon sa Facebook page ko. Ang inyong pipiliin po doon yung naka-seed o naka-sunglass po ako doon. Pwede nyo maipadala o isend po yung mga picture po ng mga treasure markers, signs, and symbol, mga katids. Okay po, ito po ang ating pag-usapan mo ngayon, yung regarding po sa digging, o tama po ba yung ating digging spot na, o ito'y dapat ba natin ituloy, gaano ba kalalim ang dapat nating ihukayin po, mga katids. So ito po yung ating ngayon, ating pag-usapan po sa mga digging spot ng ating mga katids. So, ito sa paghuhukay po, sa pagtitisdig na tama ba o saan tayo pwedeng magtisdig, at lalong-lalo na kapag wala po tayong treasure hunting equipment, napakahirap po talaga kasi nga tisdig po tayo ng tisdig po sa ganyan sa area po kung saan po malapit yung pinaka-treasure marker, treasure sign, o mga tinatawag na treasure symbol, mga katids. So, ganun talaga. Sa treasure hunter ay andyan po yung sipag, tiyaga, at talaga sa paghuhukay po, mga katids. Kasi nga, hindi basta-basta po ang maghukay po. Lalo na po kapag ito'y medyo matigas po yung lupa. Andyan talaga yung pagod, talaga yung hirap. So, sa paghukay ko, mga katids, dapat po ay tayo ay tama at tumpak yung ating hinuhukay at tama po yung spot na ating hinuhukay. At kung ano po yung mga palatandaan, kung halimbawa nasa mga 1 meter na po kayo, 2 meters, 3 meters po deep ang lalim, kung ano-ano po yung inyong makikita po, maya-maya po ay aking i-reveal po ang mga posible po mga sign, symbols po habang po naghuhukay, kung tama po yung area o tama po yung digging site na inyong hinuhukay sa inyong lugar, mga katids. Okay po, yun po ang isa po sa dapat po natin i-consider na ito'y dapat ba ituloy o saan po kami pwede mag-sinking, mag-letter L, o saang area o saang porsyong area, mga katids. Okay po, yung paghukay po sa digging po, mga katids, ay tama po. Kung nakita niyo itong picture nito, mga katids, ay tama po itong pagkahukay at mayroon po talaga siyang tinatawag na extra space. So, pwede kayong magkaroon na extra space, mga katids, para yung pwede pong hindi po mag-bar down, hindi po pwedeng mag-erosion ang inyong hukay. Kasi mayroong mga hukay na medyo malalim na, mayroong hukay na 4, 5, 6, 7 hanggang 8 o 10 meters na lalim. At kung ito'y may kaliitan at ito'y medyo delikado po na pwede pong gumuho o tinatawag na mag-i-eros, mga katids, yung lupa, at delikado po sa mga naghuhukay po nating mga katids po natin kaibigan po. So ito po, kailangan po may extra space, mga katids. So yung tinatawag na 1 by 3 square meters po. Kaya nga ganun po ang ginawa para medyo malapad at medyo mataas, mahaba ng kunti ang pagkahukay para mahit po natin kung ito ba ay mga halimbawa 3, 5, 7 at hagip pa rin po, mga katids, yung item, mga katids, pagaganyan po ang ating hukay. So, ang gagawin nyo po, mag-extra space po kayo sa inyong digging spot. Pwede nyo pong mayroong tinatawag na step
mayroon pong extra space para sa inyong paglabas, pagpasok, paglabas po, pagpasok sa digging spot mga ka-TH. Okay po, sa ganito pong mga klase pong digging spot, ano-ano po ang i-consider at kailan po tayo titigil at ano po yung mga palatandaan po sa mga hukay po sa mga digging spot. Ganito po yung mga ka-TH, sa pag-digging po sa spot po mga ka-TH, kapag tumpak po at tama po yung direction po, yung inyong tinatahak na paghukay po, sa mga 1 o minsan 0.5 meters o tinatawag na minsan 1 meter pa lang mga ka-TH, ay mayroon na po kayong nakikita po ng mga kakaiba pong pangitain po ng mga maka-encounter po kayo ng mga item po dyan o tinatawag na mga shape po ng mga small stone mga ka-TH. Okay po, minsan po sa mga first 1 meter dig o lalim ay naka-encounter ko kayo ng mga bato dyan na may hugis rectangle, parang hugis gold bar mga ka-TH. Okay, so ano po mga ka-TH, minsan po at magkakatabi-tabi yan mga ka-TH, at mayroon pong minsan hugis puso, hugis heart, at mayroon naman tong minsan po ay hugis gold rectangle o mga bato o mga basag na buti o mga laman dagat na shell mga ka-TH na inyong matatagpuan po sa inyong digging spot mga ka-TH. Sa mga halimbawa mga 4 meters na po ang lalim, so madalas na po nandyan na po yung tinatawag nila na mga palatandaan ng hukay mga ka-TH na ito'y kung tama ba yung spot mga ka-TH. Okay po, sa mga small kasi mga ka-TH, sa mga giveaways po, hindi yan gaano kalalim mga ka-TH. At hindi po yan minsan linalagay po dyan na sa padiretso lang po na hukay. Minsan nagsisink po yan ng pakanan or minsan pakaliwa po yan ka-TH. So yun po, halimbawa naghukay po kayo ng 4 meters, pwede kayo mag-sink po ng bandang kanan ng 4 meters din or bandang kaliwa 4 meters din mga ka-TH. So yun po ang isa po sa mga strategic. Yun po ay isa po sa mga ginagawa po ng mga Japanese po na ang item po doon nila ilagay at hindi pa talaga doon. Minsan nagugulat po natin, malalim na po yung ating hukay, wala na palang patutunguhan po. Yung pala ay nag-sink pala dapat po. Halimbawa po, mayroon pong minsan po nakalagay na po kasi dyan sa mga counter, minsan sa mga symbol o sa mga markers yung mga sukat po na dapat po ating tutunguhin mga ka-TH. So yun po, madalas po minsan halimbawa yung mga giveaways, minsan malalalim lang talaga, mababaw lang ang paghukay niya mga ka-TH. So po, makaka-encounter po kayo ng mga iba-ibang shape po na bato at kung po yun po ay kung tama po yung inyong digging spot na tinutungo o tinatahak. So ano-ano po yun, yung mga basag na buti or mga damit o mga laman na dagat po, mga seal, mga clam o ano pa po, yung mga hugis puso na bato, hugis triangle na bato, isang hugis rectangle na bato na parang hugis gold mga ka-TH. So marami may mga personal na bagay po na napatagpo nyo, damit, minsan sapatos, minsan baso o ano po yung mga gamit po ng mga Japanese po na pwede pong pinapakatanda nila, parang palatandaan po na ito sa first 2 meters at andun mo na sa second 2 meters po, nandun na po yung item na itong hinahanap po natin mga ka-TH. Okay po, so yun po sa mga medyo di ganong kalaliman po kasi nga kapag mga giveaways mga ka-TH ay hindi po yung ganong malalim talaga mga ka-TH. At unang-una ay kaya po i-detect po yan ng metal detector or gold locator mga ka-TH. So iba pa talaga po kung mayroon po tayong gold locator at
metal detector. So sa ito speaking of sinking, na pwede kayo mag-sinking po ng pakanan po. Pwede nyo i-detect po ng metal detector or gold locator habang po ito'y palalim na palalim. So i-check nyo po ng maigi at observe sa mga hinuhukan nyo kasi tulad nyo po, ginagamit rin po niyan sa palatandaan po nila, yung tulad ng charcoal, linalagyan po nila mga damit, mga basag na baso, mga iba't ibang hugis po ng bato na ay isa lang po nila sa palatandaan po. So alam niyo naman po yung mga ano po yung mga bato na madalas po ginagamit po ng mga Japanese po, mga rectangle po, mga triangle, mga hugis puso, hugis heart, at madami pa mga minsan hugis isda po, mga ganyan po mga klase pong ito'y parang tanda po lang po nila na pag ganito na po yung nadatnan po ay malapit na po yung item mga kapatid. So ibig sabihin, tumpak po yung digging spot nyo mga kapatid. So okay po, sana po ay inyo pong na nasundan po at sa hukay po ay hindi basta-basta po talaga mga katits. Kasi nga sa paghukay po, grabe po ang pagod po natin yan. Isipin mo nga kung gaano kalalim yan. Kahit sabihin natin hanggang 4 meters yan, malalim din yan. Hanggang 5 meters. Mayroon po tayong katits po na nakakuha po ng isang malaking kahon o isang wooden box po na puno po ng gold bar. So ito nga mga katids, wala pang 3 meters po mga katids. So siguro mga almost 2.5 meters po ang lalim ng kanila pong nahukay. At ito po ay mayroon pang mga palatandaan po talaga mga katids. Ito po ay mayroon silang nakuha po na mga basag na buti po, mga damit po na military po kasi nga soldier po ngayon yung nagtago noon. So, yun po ang nakita noon sa first 2 meters mga katids o sa 1 meter po lang mayroon sila nakita at mayroong isa pong nakita doon na isang bomba, isang grenade na ito'y wala ng pin, ito'y luma na doon po. Isa po sa palatandaan po yan. So, ibig sabihin, tama po yung tumpak po yung hukay po nung katids po natin na nakuha po ng wooden box po na puno po ng treasure item po na tulad po ng gold bar. So, yun po at yun po ay gamit po nga nila ay isang gold locator. So, ibig sabihin, kayang-kaya po ng gold locator po yung lalim lang po ng halimbawa 3 meters hanggang 4 meters po. Yan mga katids. Kung mga metal detector lang ko mga katids ay hindi ko gaano kaya kasi nga ang metal detector hanggang 3 meters lang. Hirap na sa 4 meters deep ang lalim ang metal detector. Ang gold locator kasi mga katids ay kaya pong humigop yan ng fumes o tinatawag na singaw ng gold at kaya pong i-detect yan ng 8 hanggang 10 meters po ang lalim mga katids. Iba po ang kaibahan po ng gold locator mo katids. Okay po, thank you so much for watching katids. Sana po ay nasundan po ng ating katids. Thank you so much for watching. Yung mga bago pa na sa YouTube channel, please subscribe. God bless us always.